Lisensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Ang sasakyan ni Mark dapat ay naka-impound sa Philippine National Police o PNP impounding area. Aba, magic! Dahil bigla niyang nakasabay sa kalsada. Pero ang sister, hindi niya kilala ang nagmamaneho at pinalitan pa ang plaka. Kaya si Mark, sinundan ang sasakyan. Kaya malakas talaga pakiramdam. Hoy, saan kayo punta? To the moon? Broom, broom? Inilapit ang resibo sa pamunuan ng PNP ang reklamo ni Mark. Mabawi pa kaya ang kanyang SUV? Sino ang naglabas nito? Abangan mamaya! Tinaguri ang serial rapist. Sangkot sa 2 kasong panggagakasa pero naglahong parang bula. At walang patawad dahil maging sariling pinsan, hinalay raw ng suspect. Ulit-ulit po niya ako hinalikan sa labi. Huwag mong gawin yan, parang awa mo na, pinsan mo ako. Pero wala po siyang naririnig, para po siyang bingit. Gusto ko siyang mamatay, gusto ko siyang mabulok sa loob ng bulungan. Pero ang suspect nag-disappear. Hanggang sa nakakuha ng tip ang mga operatiba na nagtatago di umano ang lalaki sa isang liblib na lugar ng Oriental Mindoro. Kahit tumawid dagat ka pa, kuya, susundan ka pa rin ng batas. Pero pagdating ng operatiba sa Mindoro, napag-alaman nilang lumipat na naman ito ng lugar. Madulas ka ha? You can run, you can hide, but you can't escape us, kuya! Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Taong 2022 nang ma-impound ang SUV ng isang driver dahil driving with a temporary plate number at driving without a license pa. Pero hindi niya agad nabawi ang SUV dahil nagpunta muna siya sa Dubai. Pagbalik niya ng Pinas, nakasabay niya sa kalsada ang isang SUV, nakamukha ng sasakyan niya, pati conduction sticker pa. Ano to? Ang kanyang SUV? May bago na palang may-ari. Nitong October 7, dumulog sa resibo si Mark para ilapit ang kanyang reklamo. Sir, very briefly, pakikwento, ano ba nangyari doon sa sasakyan mo? Nung last year, 2022, from the province, niluwas namin yung sasakyan habang binabaybay namin yung C5. Paglampas namin ng Eastwood, may HPG pala doon. Nung time na yun, wala pang mga original plates eh. Ang gamit namin temporary plates. Chinek na HPG, yung rehistro pala ng sasakyan, hindi na renew. Nahuli. Ang sabi ng HPG, pwedeng makuha, dadalhin lang kapag nakuha na namin yung original plate. Nang mapasakamay daw ni Mark ang plaka at karampatang mga dokumento na hinihingi ng PNP, Highway Patrol Group o HPG, para mabawi niya ang kanyang sasakyan, dito na raw nagsimula ang problema. Nung pagbalik namin ng HPG sa Krame, sabi, possible makuha pero wala daw service from Krame to Laguna. So sabi, balik next week. Nung after nung week na yon, nag-flight na ako pa abroad. So then ito, ngayong taon, nung June, bumalik na ako ng Pinas. Tapos nung time ng pagdating ko ng Pinas, tumawag na ako sa HPG para i-verify yung sasakyan. Then sabi nila, nasa ano lang naman daw yan, nasa Laguna lang yan, sa impounding area. Ilang araw matapos makausap ang HPG sa telepono, laking gulat ni Mark nang makasabay sa Quezon City ang isang SUV na kamukhang-kamukha raw ng naka-impound niyang sasakyan. Kaya malakas talaga pakiramdam ko eh. Gabi ng June 25, midnight, nakasabay namin yung sasakyan. Sabi ko, malayo pa lang. Sabi ko, kilala ko yung mugs na yun. Ganun na ganun yung mugs ng sasakyan ko. Di sinundan ko kasi parang familiar. Then, nung pinauna ko, sabi ko, ito yung sasakyan kung di ako nagkakamali. Pero alam ko, nasa impounding to. Pero, nung nakita ko, ang plaka iba. Sabi ko, baka hindi to. Then, nung nakita ko yung sticker, conduction sticker, 1820, sabi ko, ito yun, hindi ako nagkakamali. At nantignan ni Mark sa text hotline ng Land Transportation Office o LTO ang plaka. Surprise! Nakarehistro ang plakang ito sa isang sasakyan na golden brown ang kulay. What is happening? Sa isang area naman ng Camarin sa Caloocan pa rin, nakuna ng CCTV video ang kanyang sasakyan na dumaan po sa isang kalsada. Yun
yung babae, hindi lang masyado manotice since gabi, Opo. midnight. Anong naging palatandaan yung inyo yan? Okay, yung headlight, makikita sa CCTV naka-angel eyes. Dito, makikita talaga yung mugs. Okay, yan mismo yung mugs ng sasakyan. Then sa taas may carrier. Okay. Ito yung carrier. Sigurado raw si Mark na ito na nga ang kanyang sasakyan. Bago pa makapag-road trip ang sasakyan, kumilos na ang resibo. Abangan mamaya. Pagdating sa impounding area ng HPG, kumpirmado, inilabas nga ang sasakyan ni Mark. Paano nailabas? Ito po yung yung One Unit Adventure Silver in-all out noong February 23, 2023. Naku po, asan ang SUV, mga sir? Mabawi pa kaya ito ng may-ari? Susunod, tinaguri ang serial rapist. Sangkot sa 2 kasong panggagakasa pero naglahong parang bula. At walang patawad dahil maging sariling pinsan, hinalay raw ng suspect. Ulit-ulit po niya ako hinahalikan sa labi. Huwag mong gawin yan, parang awa mo na, pinsan mo ako. Gusto ko siyang mamatay, gusto ko siyang mabulong sa loob ng bulungan. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Niyayang mag-inuman pero ng malasing, pinasok di umano ng kanyang pinsan sa kwarto at siya'y pinagsamantalahan. Natunton sa Oriental Mindoro si pinsan na first owner daw sa Kabulastugan dahil sa patong-patong na kaso ng rape na isinampalaban sa kanya, pag-graduate na yan sa kulungan. Sa isang family gathering nitong 2022, nakasalo ni Lara, hindi niya tunay na pangalan, ang kanyang mga kamag-anak. Pero ang dapat na masayang bottoms up, nabulabog nang biglang may mag-wake up sa biktima. Lara, paano ka pinagsamantalan at inabuso nitong pisa mo? Natutulog po ako noon. Tapos bigla po siyang pumasok sa kwarto. Sabi ko sa kanya, lasing ka na, matulog ka na. Kasi antok na ako. Ang lalaking lasing na nanggising sa kanya, walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Kaloy, hindi niya rin tunay na pangalan. Akala ko, natutulog na din siya. Nagulat po ako, katabi ko na po siya sa kama. Nagulat na lang po ako, hinahalikan niya na ako. Paulit-ulit po niya ako hinahalikan sa labi. Ni sa hinagap, hindi inakala ni Lara na pagsasamantalaan siya ng sariling pinsan. Tapos sabi ko sa kanya, huwag mong gawin yan, parang awa mo na, pinsan mo ako. Pero wala po siyang naririnig, para po siyang bingi. Sinampakan ang kasong rape si Kaloy. Inilabas ang warrant pero mabilis siyang nakatakas. At nang mag-imbestiga ang PNP, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG DSOU, lumalabas na hindi lang pala iisa ang warrant of arrest ni Kaloy. Bali yung warrant na ito ay dalawa kasi. So yung isang warrant ay galing sa Binangonan Rizal at saka yung isa ay sa San Mateo Rizal. So yung galing dun sa Binangonan Rizal listed siya as a top most wanted person. Ang 2 warrant ng suspect parehas na para sa kasong rape. Naku po, pinakyaw mo kuya! Hindi lang top 1 sa mga kaso, magaling din sa hide and seek si Kaloy. Halos paikot-ikot yung subject namin dito. Pumunta dyan sa Pasig, pumunta ng Quezon City, pumunta pa ng Dagupan City para makapagtago. Pero hindi niya matataguan yung kamay ng ating batas. So ang latest na information namin, based dun sa report ng ating confidential informant, ay nandun siya sa Mindoro. Susunod, ang tahimik na gabi sa isang liblib na lugar sa Oriental Mindoro na bulabog. Nilusob ng mga operatiba mula sa CIDG DSOU, kasama ang Special Action Force o SAF, ang hideout ng suspect na si Kaloy. Gusto ko siyang mamatay, gusto ko siyang mabulong sa loob ng bulungan. Naka-impound sa impounding area ng PNP-HPG sa Laguna ang SUV ni Mark. Pero laking gulat niya nang makasabay niya ang sasakyan sa Quezon City. Ang catch, ang SUV, iba na ang plaka. Pero nang tignan ni Mark ang construction sticker, kumpirmadong ito na nga ang kanyang sasakyan. Ano po plano niyo ngayon? Plano naming mapatigil talaga yung ginagawa nilang yan. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Taong 2022 na bumisita si Lara sa kanyang mga kamag-anak para sa isang salo-salo.
Pero habang mahimbing na natutulog ang dalaga, bigla siyang ginising at kinakasa ng kanyang pinsan na si Kaloy. Gusto ko siyang magdusa. Gusto ko pong parusahan yung sarili niya. Gusto ko siyang mamatay. Gusto ko siyang mabulok sa loob ng bulungan. Gusto ko magdusa siya sa ginawa niya sa akin. Ang suspect, sangkot din pala sa iba pang kaso ng panggagahasa. Itinuturing ngayon na most wanted at serial rapist. Kota ka na! Hanggang sa nakatanggap ng tip ang CIDG DSOU na nagtatago ang suspect sa isla ng Mindoro. Nung napag-alaman namin na nandun sa Mindoro, bumuo kami ng isang tracker team dito. So yung tracker team namin dito, nakipagtulungan dun sa aming mga tropa dun na mga taga-Special Action Force. Kahit dagat pa ang pagitan, wala ka ng takas ngayon, sir! Pagdating ng mga operatiba sa lugar, napag-alaman nilang lumipat ito ng baryo. Hanggang sa na-locate nila ang tinutuluyan ni Kaloy sa isa pang liblib na lugar sa Mindoro. Mabigat ang kasong kinakaharap ng suspect. Mula po sa municipal patungo sa provincial hanggang regional, number 1 siya sa most wanted list. Alas 10 ng gabi, sakay ng isang private vehicle, sinalakay ng CIDG DSOU ang isang liblib na barangay sa Oriental Mindoro. Kung inyo makikita, napakadilim po sa area. Let's go. Talabungin niya kami. Sa pamamagitan ng impormasyon na ibinigay ng isang nagmalasakit na citizen, ang suspect ay makikita sa isang inuman. Makikita po natin sa video na ito kung paano in-execute at isinilbi ng mga pulis ang warrant of arrest. Hindi na ho kayang pasukin pa ng mga sasakyan ang mismong target area, kaya nagpasya na ang mga pulis na maglakad na papasok. Kung inyo makikita, doon po sa area na ito na may liwanag. Alam mo, wag kang mag-inarte. Wala. Ha? Wag kang mag-inarte. Gusto mo isama kita? Ha? Hindi, alam mo hindi. Ba't ka nagsisinungaling? Wala po talaga kaming alam, sir. Pinatuloy ng nanay dito, sabi dito na buwan kasi lang sa Wala amin po yan. kaming alam. Anong problema niya? Bakit siya pinatuloy dito? Iwalay sa asawa. Oh, Hindi daw nagka-problema daw sa asawa lang yan. nagka-problema sa asawa. Oh, may kaso para pagka-ano po niya, may kaso po siyang panggagahasa. Agad na binyahe pabalik ng Camp Crame sa Maynila ang suspect. Nakapanayam ko si Kaloy. Ano masasabi mo, brother? At ikaw inaakusan at ikaw kinasuhan ng pang-abuso, pang-ahalay. Humingi po ng pasyensya. Sana po mabigyan pa po isang pagkakataon na maayos po lahat ito. Etong pisa mo na ito, baka gusto mong idaan dito yung pauna mong mensahe. Nagmamakawa po ako, nagpapakumbaba. Sana po mabigyan po isang pong pagkakataon. Ibig sabihin, may nangyari talaga. Wala naman po talaga eh. Oh. Ano ba nangyari nung gabi na Ikaw ba'y nakainom lang? Tapos po kami nakainom. Wala naman po talaga nangyari yung gabi na yun eh. May part lang na parang nangyayari pa lang po yun. Okay. Pero pabigyan po na pagtanto po namin dalawa na magpinsan po kami. Sa kabila ng pagtanggi, nanindigan si Lara sa paratang niya laban kay Kaloy. Kaya, tuloy ang kaso, si Kaloy Calaboso. Masaya po ako. Umiyak po ako. Sabi ko, Lord, salamat. Salamat. Hindi mo ako pinabayaan. Masaya ako kasi nahuli na siya. Naka-impound sa impounding area ng PNP-HPG sa Laguna ang SUV ni Mark. Pero laking gulat niya nang makasabay niya ang sasakyan sa Quezon City. Ang catch, ang SUV, iba na ang plaka. Pero nang tignan ni Mark ang production sticker, kumpirmadong ito na nga ang kanyang sasakyan. Ano po plano niyo ngayon? Plano naming mapatigil talaga yung ginagawa nilang yan. Ano po ang naging pasyon ninyo para itago ninyo yung inyong pagkakakilanlan, sir? Natatakot din kami kasi nabalitaan namin sa isa sa aming nalapitan before na marami nang gantong reklamo pero hindi na nila tinutuloy. Kasi natatakot din sila, lalo't pulis at HPG pa. Kung yung mga taong to gusto magkasasakyan, magkakotse, magkamotor, pwede naman nilang makuha pag sumikapan. Hindi yung kailangan manlamang ng tao. Wala nang inaksayang oras ang resibo. Agad kami nakipag-ugnayan sa PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o PNP IMEG.
Ilang araw makaraang dumulog ni Mark sa ating studio sa Resibo. Sinamahan po natin siya dito sa Camp Tagum Diwas, Taguig. Partikular sa tanggapan ng NCR Field Unit ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group para personal na idulog ang kanyang hiniing. Tumawag ako sa HPG, binerify ko, sabi nila nasa lateral daw, sa impounding area daw nila yun. Nung week na dapat kukunin namin, pambirang pagkakataon, nakasabay namin yung kotse. Malayo pa lang, sabi ko, yung mags nung SUV, kapareho nung kotse ko. Pagkatapos ng documentation, anong inaasahan ng complainant? Makikipag-coordinate po kami dun sir sa LFU po, sa Pro4. In case na wala po dun yung sasakyan sir, yung mga nakapirma dun, pwede po natin sampahan sila ng administrative case. Kung naroon na sasakyan? Tignan po natin kung PNP talaga involved dun sir sa paggamit ng mga sasakyan sir. Bali ma'am, pupunta po tayo ngayon sa Camp Crame po, sa office po ng HPG Limbas para makipag-coordinate at mag-imbestiga. Pagdating sa headquarters ng Philippine National Police, agad na nagtungo ang IMEG at Resibo sa tanggapan ng Highway Patrol Group o HPG. Dito, humarap ang ilan sa matataas na opisyal ng departamento. Agad nilang inalam ang mga detalye ng reklamo at binisita ang impounding area sa Camp Crame. Wala rito ang sasakyan ni Mark. At nang siyasatin ang inventaryo ng mga sasakyan na na-impound ng HPG noong nakarang taon, guess what? Chinek natin dito sa inventory natin. Yung whole July, wala naman kasing naka-impound. Ngayon, we conduct investigations, no? Kasi the Highway Patrol Group hindi tinotolerate na gumamit ng mga impounded vehicle ang mga personnel natin. Linawin ko lang po yung sinabi niyo kanina. Base sa inventory, doon sa nakasaad sa impounding receipt na petsa, wala akong pumasok na ganong sasakyan. Yes, walang nakalagay na naka-impound na ganitong sasakyan. Pero by your system, tumadaan muna talaga ho dito bago dalihin sa Laguna. Yes, kasi dodokumentuhan natin yan eh. Malinaw na hindi pumasok sa database ng HPG ang pagkaka-impound sa sasakyan ni Mark noong nakarang taon. Sinigurado naman ng HPG na tututukan nila ang reklamong ito at pananagutin ang mga sangkot. We conduct inventory sa mga natin, no? At wala naman nagiging problema kasi nakalista naman lahat dito. Ngayon, sabi ko nga, I assure you, papanagutin natin kung sino man itong gumamit nitong sasakyan mo. Kasama ang ilang intel ng HPG at IMEG, nagtungo ang Resibo sa lateral impounding area ng PNP sa San Pedro, Laguna nang magkaalaman na kung nandito ba o wala ang sasakyan ni Mark. Pagdating sa lote, makikita ang daang-daang impounded na sasakyan, ang iba tila na bulok na at tinubuan na ng mga halaman. Nakita po natin na negative po yung sasakyan dito. Magkakaroon po kami ng investigation at pananagutin po natin yung mga personnel na o mga taong involved. Titignan po natin kung ano yung maaari nating isampang criminal. Kung ma-involve ang pulis natin dito, ay pwede natin masampahan siya ng administratibo pa. Para malaman kung sino ang mga posibleng persons of interest, tinignan din ng mga otoridad ang logbook ng mga gwardyang nagbabantay sa impounding area. Bale, asan po sir yung tinuturo natin? Yung 1 minute, adventure secret, plate number ACX. Ayun, paano nailabas? Ito po yung yung 1 unit adventure silver in-all out noong February 23, 2023 around 10:51 ng gabi. Kumpirmado sa logbook na ipinasok ang sasakyan ni Mark dito sa lateral impounding area noong August 16, 2022 at malinaw na malinaw rin na makalipas ang 6 na buwan, February 2023, inilabas ng isang HPG patrolman na nagngangalang Brian Anthony Pido ang kanyang sasakyan. Dahil dito, mas tumibay na ang resibo ni Mark at ng IMEG na inilabas ang kanyang sasakyan ng walang pahintulot. Sa tuwing nagbe-verify ako sa HPG, lagi nilang sinasabi nasa lateral nga daw, lagi nasa lateral, nasa Fairview pala, wala sa lateral. Okay, so upon checking, ngayon nga nakita natin na wala talaga dito. Sa biyahe ng resibo at ilang kawani ng IMEG at HPG pabalik ng Campo Crame, isa na namang sorpresa ang tumambad sa gitna ng investigasyon. Ayan, biglang nakarating dito. Iba na rin ang plan sa gitna yun. Pero nakita niyo siguro yung mga sakyan doon, ma'am, no?
Di ba? Kaya nga, swerte ka, sir, hindi na-stay doon yung sasakyan dahil kung hindi, kakamote din ang nakakapit dyan. Agad na sinuri ni Mark ang sasakyan niyang nawala sa kanya sa loob ng halos isang taon. Bago ma-impound ang SUV, nasa mahigit 45,000 kilometers ang mileage nito ayon kay Mark. Pero ngayong lumitaw na ang kanyang sasakyan. Ano mileage mo yun? 54,442. Walang 100 kilometers from Crame to La Peral. Naku po! Nag-road trip yarn! Isang araw matapos ang mga natuklasan ng resibo at ng IMEG, sinubukan namin kunin ang panig ni Patrolman Brian Pido na siyang nakapirma sa pag-pull-out ng sasakyan ni Mark nitong February 2023. Pero hindi siya nakaharap dahil daw di umano sa isang emergency. Hindi rin nagbigay ng anumang karagdagang payag ang HPG. Para alamin ang aksyon na gagawin sa reklamo ni Mark, kinapanayam ng resibo si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos. Sec, idudulog po namin itong hinaing ng isa nating kababayan na na-impound yung kanyang sasakyan. Sa investigasyon, lumalabas po na ginamit ito na po magiging move niyo. Dapat matigil yung practice na yan. Ano bang ebidensya meron dito? Secretary, sir, sa inihaing ebidensya ng complainant, meron ho siyang CCTV video. Nasundan din niya sa Fairview. Yung kanyang sasakyan, kinunan din niya ho ng cellphone. Ang lumalabas, Secretary, pinalitan po ng plate number. Nakarehistro po yung plate number sa isang sedan naman. Sa logbook po, na-identify ng ating PNP IMEG, sino ang nag-deposito, sino rin ang naglabas, Secretary, sir. Sa sinabi niyo sa akin, mukhang matibay ebidensya, meron tayong videotape at nakita yung pangalan nito at nakita ang taong to. Pending hearing nito, investigation, dapat suspended muna ito. No? To make sure. No? Dapat talaga mag-set ng sample dito. No? Hindi po pwede ito. Hindi po pwede ito. Secretary, baka may mensahe lang po kayo dito sa complainant. Sa totoo lang, hindi ho niya maiwasan na mag-alala dahil siyempre, uniformado ho yung kanyang mga ihahabla rito. Huwag kayong mag-alala. Ako mismo ang personal na tutulong sa iyo. No? Kung mag-file ka ng demanda, ako mismo. At kung personal na gagarantahan ko safety mo. Akong bahala sa iyo. And we will make sure that justice should be done. Hindi na dapat maulit ang ganitong practice. We will make sure of that. Ayon kay Mark, kahit na lumutang na at nakita na niya ang kanyang sasakyan na matagal na niyang hinahanap, itutuloy pa rin niya ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban kay Patrolman Brian Pido at iba pang lilitaw sa investigasyon na persons of interest. Wala akong balak na iurong yung reklamo o yung kaso against sa kung sino man yung may kasalanan, kung sino man yung sangkot dito. Ang batas ay ginawa para sundin, hindi para labagin. Ayon sa batas, kung sakaling makitaan ng probable cause, posibleng masampahan ng kasong carnapping ang mga sangkot sa pagkawala ng sasakyan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel